Kayo po ba, Lolo, si Boy Urot? Oo. Meron kasi kami na-interview, Lolo, na matanda, Primo. Kaya ano yung pangalan? Makilala ko yan. Ano yung pagkakakilala mo sa kanya, Lolo? Bahala yan. Talaga, Lolo? Sabi naman niya, bahala ka naman daw. Hindi. Hindi ka bahala. Pero itong mukha na ito, namamukha niya. Siya daw si Urot. Siya si Urot. Hindi. Nakakalito ah. Kasi sabi niya, BCJ siya eh. Una, tapos BCG siya. Tapos baka nagpabura yan. Ano pangit niya? Bahala. Ay, Pero nagbahala din si Lolo Primo. Oo, bahala din yan. Totoo ba yung sinasabi niya na siya yung isa sa mga pundasyon ng Batang CCJ? Oo, totoo yan. Tama yan. Kasi sinasabi niya, ang mga kasama niya daw tumira doon, si Boy Chiclet at saka ikaw, Boy Urot. Butchiklet, oo. Kilala niyo rin yun, Lolo. Pero nung kinakwento ni Lolo Primo, nung tumira siya, parang nagkabistuhan daw na, uy, may bagong tatak ah. Yan. Totoo yun. Talaga. Doon ako nagtataka sa kanya, bakit pa ano siya. Kasi kaya sa loob, kaya tawag siya Supremo. Kasi itibay siya eh. Gusto niyang lahat ng bangka, Hawakan niya. mahawakan niya, tsaka ma-disiplina niya. Totoo yun. totoo. Tama yung sinabi niyo. Pero kung hindi ko siya kilala. Bahala pala siya. Kahit familiar sa mukha, hindi masyado. Kilala niya ako. Kasi kaya na kilala niya ako kasi hindi kumpare ko yung musyo nila. Yung artista. Sila Sila galang. Kaya doon malapit ako sa kanila. Kaya sinasabi niya na baka daw nagbahala ka. Kasi lagi ako doon eh. Papatayin niya ako doon sa mga kasama ko kasi nakumbinsi daw ko ng bahala eh. Ay kumpare ko si Eddie. Kaya siguro akala niya bahala. Kala niya bahala na ako. Di naman nila malapitan si Eddie doon sa brigada eh. Takot na takot sila. Sobrang respeto nila. Sila eh. Nahiya sila sa artista eh. Kaya nasabi niya gano'n. Saan ba unang pumutok ang pangalan mo, Lolo? Sa BCG talaga. Manila City Jail. Pero hindi ko batang CTJ. Batang ko probinsya. Wala ka bang tatak talaga? May mga panahon. Ang doon, kaya pumutok ang pangalan ko BCJ dahil sa ako nga tumira dyan, parang ako nagsimbol sa kanila eh. Kasi bawal doon na pagkitaan ka ng may tataka, lumpo ka, kanggaruhin ka ng mga pulis. Yung unang tira mo, wala ka bang tatak nun? Wala pa. Pero inamin ko, sabi ko BCJ ako, kahit wala akong tatak. Kasi ang napasukan ko doon, tunog na tunog ng pangalan nila ng BCJ sa silda ko. Sabi ko, bakit bayan kayo matalas, nagahasa kayo ng matalas? Bakit gano'n sabi ko? Kahit mga tinidor ng kutsara, hasain mo yun kasi mahirap matulog ka wala kang matalas. Kalaban mo, kasama mo sa selda. Pero BCJ na sila nun. May mga BCJ. Halo-halo. Pag umihi ka nga doon sa CR, kailangan may escort ka. Katanong ka, Bisaya ka? Opo, Bisaya. Escortar ka, 5, 10. Kasi pag umihi ka lang mag-isa doon, huhugutin ka doon sa kabila. Papatayin ka. Sa madaling sabi, may BCJ na nun. Oh, mayroon. Pero ang sinabi ko, sabi nung naabutan ko doon, yung naging katabi ko, sabi mo, BCJ ka. Sabi ko, kasi inosente pa ko. Bata pa ko, mga 13 o 14. Kasi tawahan ako nila Rumputek eh. Pag tinanong ka, sabi mo, BCJ ka. Saka bawal ka magtatak ng BCJ, sabi, yung papalo dito. Sabi ko, gusto ko okso eh. Di, BCJ ka. Sabi. Ang BCJ, okso rin yan. Hanggang nakatira ako, wala pa akong tatak. Pero sinabi ko, BCJ ako. Kaya nakabulgaran ngayon, lahat ng silda, mga pulis. Uy, may mga bagong pangat mga BCJ. Hinahalughog yung mawat silda, mga brigada. Baba, lahat ng tao. Tanggal lahat ng mga damit. O yan, bukod, mga BCJ, bukod. Ang bilang brigada, mayroon. Nasimbol nga sila 40. Doon na nagkabistuhan na. O, doon na sila nagkabistuhan. Pero ang tatak na yun, galing sa citizen. Ngayon, nung tumira ko ulit, labas ko, kinatsakan ako ng BCJ. Kaya naging commander ako ng BCJ. Ilang taon lang. Kasi lagi ako doon sa kanila. Lagi kami nag-uusap sa ED, araw-araw. Kaya siguro nasabi niya na bahala ka. Kaya nasabi niya bahala ako kasi sobrang close namin na ED sa hindi pahayag na hindi ako pupunta na araw-araw. Kailangan pass hindi pwede. Pagtapos ko ng almusal, sinusundo na ako eh. Isa, pinapakuha ko na ED, may escorting eh. Sabi ko, huwag pumasok dito, putayin na, baka titirahin kayo. Hindi bali si ED kasi may passes yun. Commander, pinasundo ka na ED. Yung ginagawa niyo pag yung... Kwentuhan lang. Kaya nasabi niya, bahala ako. Galit na yung mga kapwa ko Bisaya kasi lagi ako doon eh. Binabalakan nga kung titirahin ako doon eh.
Dahil nakala nila, nakumbinsin ako. Hindi ko hindi, kung pare yung tumawag sa akin. Hindi ko na rin nagampanan yung brigada ko, doon na lang lagi sa bahay. Sabi ko, may mayor naman ako, gano'n na. Uwi lang ako makain. Minsan, di na ako pinapauwi. Babili mo na tayo ng ano? Sa'yo, isa ako. ikaw, wala pa. Dalawa? Dalawa lang. Hindi. Hindi ko alam na istorya na yun, kung ako ba si gano'n, ako bang kapalit. Pero hindi ko naman sila naabutan eh. Yung primitibo yung bukana talaga. Yun na pala. Yung dusal, yun ang nakaabot sa inyo. Ayun, sigurado kasi yun ang hari ng okto eh. Pero sinabi niya, ikaw si bago ko lalabas, bago ko mawala sa mundo, ikaw talagang primitibo. Ibok. Paano ko mag-ibok? Kasi primo ako, kiano ako eh. Kasi mga biro din. Bakit? Yan ang ibansag ko sa'yo. Ikaw si Ibok. Primitibo ka. Sabi ko, ayaw ko sa'yo. Kasi sobrang bait din sa akin na parang halangan din siya sa akin eh. Yung may kakop din sa akin, kasi lalapit siya, wala akong kay-mechanic lalapit ko. Anong problema mo? Mander, wala. Budukot sa pera. Huwag kang magsaya ka, magsugal ka. Pero sabi niya, yan ang, bago ko mamatay, kailangan ikaw si Ibok. Yun lang naratanda ako. Sabi ko, bakit ako maging Ibok? Ayaw ko. Maraming umano sa akin na yan ang pangalan ko. Pero hindi ako kasi ang tawag sa akin doon sa kulungan boy converse ako basketball player ako Siguro lo, ito sa akin lang to Si Dusal, siguro kasama niyo, naging kadikit niya yung totoong primitibo Bukala. May katangian siguro yun na nakita niya kayo. Mali, ganun. Pero wala kong na, bakit ginaganon ako Doon sa alias na yun. Oo. Basta sabi niya, ingatan mo lang sarili mo. Yung ugali mo, ituloy mo. Ang lahat ng preso na dito sa atin, ikaw ang napupuan ko. Mabuti ka kami. Wala mo lang akong kay-mechanic. Wala namang siya lang nagsasalita. Tagaanga siya sa akin. Pero hindi ka nagtaka nun, Lo, na parang napaisip ka na, bakit ito ang itinawag sa akin? Bakit ito? Nagtaka ako mula nung namatay yan. Marami nang tumatawag sa akin Sa lahat ng kasama niya doon sa cylinder na yun. Kasi sa Bartolay na lang lagi yun. Lahat ng mula nung namatay ko, hindi na ako tinigilan sa mga ganong pangalan. Kung makita lang ako, naglalakad ako. Sabi ko, bakit hindi naman pangalan mo? Bakit yun ang wala, yan ang pangalan mo. Patay ng mo Patay na si Dusal Oo. Nang bineta siya, iyak na iyak sa akin. Hindi nakakain. Kasi bago bineta yan, maraming tinatawag yan. Yan ang bilin sa akin na pagbutihin ko yung huwag pabayaan yung mga tao. Parang ginagawa lang akong kasangkapan. Ang dami namang mamamatay tao doon. Ako pag napusuan niya Kurang dapat na Yun nga siguro, dahil matigas nga rin talaga yung totoong, yung unang inalias, yung pangalan na yun, yung primitibo, yung Bukala, siguro nakasama siguro ni Dusal. Kasama yun. Siyempre nakamatagal. Pero hindi ko alam na naging kasama niya. Pero wala akong kaalam-alam yung mga gano'n. Doon sa taong yun, Oo. yung original na yan. Hindi ka nagkaroon ng interest na, ito ba ang tinawag sa akin? Sino ba itong tao na to? Nagkaroon ako na interest, sabi ko, bakit? Sino ba ito? Ang sabi daw nila, mayroon na kwento-kwento na lang. Na kagalitin raw, waray. Magnanakaw daw ng kalabaw, gano'n. Hindi ko alam. Sabi ko, bakit pati pa ako, bakit ako sinasali? Sabi ng mga bisa, yung nagsisira, sabi niya, yan ang pinapangalan sa'yo nang nag-iwan sa'yo. Yagurang. Saka wala ko narinig ng salita, Ibok. Wala ko narinig na. Tulad ng pangalan Ibok. Ewan ko lang sa kanila, pero wala ko talagang narinig. Tagal ko sulungan. Lahat ng doon, natatapos ako ng mga pera ko, lahat ako, mayor, bosyo. Wala namang sinabi na patay na si Ibok, ganun. Wala naman. Wala akong kalamalang talaga. Isa pa yun, Lo, yung pelikula mo. Butang na yan ako nakasar Hindi na lang ako binayaran na siya na rin bahala Ito si Kuhari, si Direk Rabala, Pero binayaran ka rin naman kahit pa. Jin Regala. Bayad ba yun na pakimkim lang nang binigay sa akin? Pakonsuelo, parang gano'n. Pero talagang hindi ko ibibigay yung ko, salita ko Namimilit si Helen Dela. Kasi si Helen Dela doon, lagi doon sa kulungan. Bigay mo na yan, lang sa pelikula yung salita mo. Pangalan lang Ito naman si Juan, Direk, nasunod-sunod sa akin. Pero nag-usap din talaga kayong dalawa ni Jeric Rabal? Oo, wala may ibang salita kami, intindi mo Ganun lang Kasi marami silang pumupunta sila ni Victor Rodo, sila lagi. Kukuha ng mga istorya doon sila na ikuan. Yung salita ni Fernando po, sa akin yun Makakala po. Yung sa akin ka magsama para tumagal ang buhay mo. Kung gusto niyo magtagal, ako ang kaibigan ninyo. Akin yung kamo.
makisama ka sa akin para tumagal ang buhay mo. Pero sabi niya, yung salita mo na, ilalagay ko sa pag makakuha ng konti ko. Ilagay nga Bakit yun? Binigyan pa ko 1,000. Tandaan ko talaga yun. Kasi mayroong kinukuha silang bisay doon. Marami sila yung kumukuha ng yung silikula doon Naglalakay galing sila sa December papunta ng Ticina. Marami sila Yung talagang lakad nila, kumuha ng mga istorya doon. Sabi niya, bata, yung salita mo na yan, ilalagay ko sa ko yan, sa silikula ko. Makisama ka parang sumagal ang buhay mo. Sabi ko, ganun ako, sir. Pag di sila makisama sa akin, hindi magtagal ang buhay lang. Makisama ka sa akin para magtagal ang buhay mo. Parang sinusuon talaga po tayo na pala. Sa akin yun. Sinama talaga sa pelikula. Kaya yung kababayan ko, si Cesar Montano, akin din yun. Pelikula yun ng si Primo. Yung kay Bayani. Oo. Sabal! Primo! Sabal! Si Bayani Primo. Ang tumanggap, pagdating ng babae, siya ang tumanggap na ako ang Primo. Ay di marunong mag-English si Cesar Montano. Umiyak ni Gwen. Akin yun kumpal. Iyak na si Bayani. Ako si Primo. Ang umamin si Gwen. Si Cesar Montano. Cesar Montano. Ay doon yan lagi sa Muntinlupa Kasi doon, akong hinaharap nila doon. Pag may mga artista na pumupunta doon. Akong hinaharap, yan ang ganito. Hinaharap ako ng mga pulis. Yan ang nangasiwa rito, gano'n. Ang dami ko salita dyan kay Cesar Montano. Akin yan, pimpal ko yun Tawagin pimpal, gano'n. Katulad yung pimpal ko sa yung binibistan ako, kapumpal ko pala yung sekretary. Hindi ko sa ang gandang lalaki itong bata sa ko Nakita ko nga sa picture Oo. Maano yung katawan niya Sabi na, panasin niya sa akin ng babae. Pero nakatatlong tiran ako. Supremo ka na yan. Hindi pa. Panasin niya sa akin na babae. Bakit panasin yan? Kasi nagtaka yung babae. Ang haba ng buhok ko. Hindi ko pwedeng gupitan ng Muntinlupa. Sabi ko, bakit panasin ng babae? Sabi ko, ma'am, bakit lagi mo kong tinitingnan? Ano ba ko? Ano rin ako Dahil sino ko, mga 22. Sabi niya, teka. Ba't yan namukhaan kita? Sabi ng babae. Sekretary ng piskal. Pumasok sa loob. Kinuha yung bag. Kinuha yung picture ko. Ano yung picture ko? Ang haba ng buhok ko. Hanggang balikat ko. Sabi niya, ikaw palang kapimpal ko Ikaw ba si, Primo? Friend Primo? Sabi ko, opo. Bakit? Sa pimpal mo ko Sabi ng babae. Sabi ko, puta ka lang. Ang ganda pa ka mo. Paano ba nangyayari yung pen pal? Susulat ka? Saan ka nagsusulat? Doon ka sa comics, sa Wakasan. Hanapin mo doon, maraming nagpa So, mix sa likod? sa likod. Wakasan, doon maraming nagpa-pimpal doon Nakalagay doon yung mga pangalan nila. nakalagay, Address, gano'n. Address. Sulatan mo, sa Wakasan. Paano? Doon kinukuha namin. Anong mga nilagay mo doon sa sulat na yun? Paano mo siya unang diniskarte yan? Gusto ka magkipagkaibigan, gano'n. Pagsagot doon, diretsahin mo na, type kita, gano'n. Kahit hindi mo pa nakikita. Oo. Utang na, sinabi ko sa'yo, ang ganda ng babae, sekretary ng pero taga Bisaya siya. Noong pangilala na kami, sabi niya, dami record mo sabi niya, nakatatlong patay ka na dito Sabi ko, wala tayong magawa, nakulong ako Anong kasalanan mo? Sabi ko, wala akong kasalanan. Kinulong lang ako na wala akong kasalanan Pwede ba yung kikulong ka wala kang kasalanan? Sabi ko, binabaganta lang ako sa panahon ni Marcos. At gano'n. Dumadalaw na ka mo sa akin. Sabi ko, dalawin mo naman ako. Dumalaw. Puta na. Siyempre, pumasok siya sa kulungan. Kapit kamay ka agad Holding hands agad kayo? Di pa. Wala pang pasok ng dalaw no. Hindi ko pa nilalakad. Ano yung unang kita nyo? Unang Holding hands agad. Sabi ko, dalawin mo ako. Sabi ko, dumalaw. Ang laki ng babae. Sabi niya, yabang mo dami kang pera. Binibigyan ko siya, dami kang pera. Sabi ko dinadala ko ng nanay ko Binibigyan ako ng pera, ayaw ko tumanggap. Sabi ko, ng pera ako. Sekretary ka sa ng piskal? May kaya din kahit saan. Itang Naka $5 nata sa akin, bawat dalaw, gulo din sa loob. Hanggang nakapatay ako, sabi niya, wala, loko ka, di ka marunong lumabas. Kasi sabi ko, hindi pwede na hindi ko aminin kasi pag hindi ko inamin, marami nag-aabang sa akin sa loob. May SPP sa akin, magbabantay doon Baka din niya kayaan. Hindi ako pwede amin kagad. Noon nagalit sa akin, wala raw akong kwenta na. Mga 5 taon siguro may get. Pero hindi ko na nangyari kasi wala pang pasok Hindi ko pa nilakad Pinagbalakat pala namin na ipasok ang dalaw Ito si BBSF naman. Sige, lakarin na natin para mapasok ang dalaw. Ang dalaw naman ni Bibi, si Vivian Billis.
Putang Alan Perez. Oo. Bibi Asisto. Oo, ang ganda artista eh. Putang na, galit sa akin yung babae. Pero yung gusto kong gano'n, hindi ko makaganon kasi hindi ko pasok eh. Hipo-hipo lang. Sabi niya, iwalay na tayo. Huwag ka nang umasa sa akin na siya dalawin pa kita. Salbahe ka, sabi niya. Hindi ka lang patay din sa loob, wala nang makukuha ka dyan. Yun, hiwalay kami. Ang dami ko naging pumpalya sa loob. Pero yun ang siya ang pinakatumatak din sa inyo. Oo, ganda kami babae. Eh, paano yung asawa nyo na yung kinukwento nyo na niligawan? Yung nanay niya. Oo. Paano yun? Yun talaga, ano. Penpal din yun. Ano yan, DNP pala, harap-harapan kasi tuwing linggo sila dumadalaw doon, nagsisimba sila doon tuwing linggo. Iimbitahan ako, gano'n. Parang nililigawan lang din ako. Yung asawa ko ngayon na ano, parang minisyon lang ako ng iglesia kasi tinapatay sila doon sa loob. Pumapasok sila para mag-mission, magturo ng mga ano. Oo. Doon mo na rin dinis ka, nataypan ka. Doon ko na rin na-discard yan kasi siyempre sakit sa tapik ka, wala kang, ang tagal mo, wala kang asawa. Yun, napasubo ako. Yun pala, ginagamit lang ako, putang. Kawawa sila doon kung malako. Bato sila ng bomba. Puro Sputnik yan. Oo, puro Sputnik. Hindi sila obra pag ano. Sabi nga ng mga polis, putay na, pambira ka, kinakasal ka, andito pa natutulog yung babae. Siyempre, akong nangasiwa sa kulungan eh. Sabi ng bigat mo, nag-asawa ka, dito yung asawa mo sa kulungan eh. Pero ang kinakwento nung nakaraan, si Boy Sabater. Oo, may sabater. Di na ako nakipag-usap ng sabater kasi pinakwil siya ng BCJ. Ngayon, katakbo sa atin. Ayaw ng mga tao, ayaw ng mga BCJ. Mander, huwag mong tanggapin yan. Kasi pag tinanggap mo yan, magkalaban tayo. Okso ka na yan. Oo, kusa na ako. Kasi malaking kasalanan ito eh. Hindi pinapatanggap sa akin. Malaking kasalanan sa pangkat. Kasi siyempre akong namumuno doon, gusto kong kupkupin, ayaw. Pag ayaw ng tatakbuhan mo, huwag mo ipilis kasi maglalaban kayo. Ayaw ng mga BCJ. Pero ikaw, gusto mo Sinatawag niya ako, ayaw ko. Kasi mahirap pag ano, may katraiduran. magtiwala. Siya ang kasama ng ninong ko. Sa Pisan Linggo, sa Tadong Putik, yan sila tatlo. Pero yan, napunta sa Muntinlupa, naging milyonaryo. Karantado, delibera ng mga materyales. Bayad, pagdating sa labas, abangan lang yun ang binayaran niya, may balik yung pera. Salba eh. Tinatawag niya ako, hinahanap nila ako dyan sa ano. Yung ninong ko lang hindi ko tinatanggihan eh, kasi sabi ko nung ayaw ko kasi mahirap yung mga tao na yun na. Kasi ang tagal ko kulungan, alam ko yung takbo ng mga isipan nila. Masyado kong advance sa dito. Dinawag ako, hindi ko sumipot. Buhay pa si Ninoy. Tinawag ako, gusto ko doon ako manilbihan sa kanya kasi may sabungan siya. Ako rin pamahalain. Ngayon sabi ng bisita sa akin, Mander, tinawag ka ni Boy Sabater. Ngayon, ang sabi sa akin, parang ikaw pabantayan sa sabungan. Sabi ko sa'yo, hindi ako pwedeng pumunta doon. Alam mo naman, matanda na ako eh. Hindi, pumunta ka lang daw. Saka punta mo raw yung ninong mo kasi wala na si Tandong Putik, patay na eh. Yung ninong mo, buhay pa. Sabi ko, ayaw ko. Kumawag sa akin ka mo, naawa nga ako eh. Magandang samahan namin, ayaw ko lang na ano ba, yung pinigilan ako ng mga BCJ na huwag ko siyang tanggapin. Pinakinggan ko mga BCJ. Parang hindi ko kaya. Hindi nila kaya patawarin. Ano daw ba, narinig mo ba yung kasalanan niya daw? Ano yung ayaw magpapalit. Ganon ang itsura. Kasi alam mo kasi BCJ palit-palit pag ano. Pag makasala ka, ipapatay ka. Ay, ibig sabihin, namono rin talaga siya ng pangkat busy. Kaya natanggal nga siya eh. Kaya naalis nga siya dahil sa kagawanan niya na ayaw siya magpapalit. Kasi pag mapalitan naman siya, wala na. Mga pulis yan, kaya niyang bayaran lahat yan. Nung tinanggal siya, ililipatan siya. Sabi niya sa akin, Tol, diyan ako lilipat sa'yo. Eh, sabi ko, marami ng hadlang eh, ayaw ka papalipatin eh. Lilipat siya sa kuwan, sa kolonya. Lilipat ka agad siya. Mabigat yun sa BCJ. Yun lang nagtanggol sa akin na papatayan ako eh. Hindi ko nagantihan. Papatayan ako kasi ito na nga nangyayari, yung lagi ako sa bahala. Hindi schedule lang papatayan ako eh. Kasi ako parang na-convince ako ng bahala. Hindi ko na-risk kasi yung mga samaan namin allied. Kung saan pa, hindi na Hindi mo na fiction gano'n. Ano. napapabayaan mo na Parang doon ako lagi na ano. sa bahala. Araw-araw. Kaya pinamitingan lang na papatayin nila ako eh. BCG, BSL, BC, BN, tangkat na tayo. Pinag-usapan ako siya lang tumanggi na huwag niyong pakialaman. Si Boy Sabater. Hindi nga ako nakaganses kanya eh. Kasi wala naman akong ginagawang masama. Kumbaga, pinoteksyonan ka rin niya. Pinaprotection na din.
Hindi ko nakaganti. Yung lumabas, buhay pa ata. So yun nga, tinawag ako. Hindi sige, sinanya commander, sinawag ka ni Boy Sabater. Hindi ko na ko. Ayaw ko magpunta doon. Mahirap yan, sabi ko. Mabuti ko sa Bilibid ba, puntahan ko, may labas na ito eh. Pwede kayo salbe, di ba? Pero paano nangyari nun, Lo, nung pinagbalakan ka ng mga pangkat na to? Yung mga pangkat design na pangkat? Ano, suspect na sila na wala na, parang pabayaan na raw ako sa mga namin dito na wala nang nag-surprise sa mga silda-silda, gano'n. Kasi talagang lagi ako doon sa bahala eh. Kaya siguro sabi ni Boy Urot, bahala ka. Bahala na ako. Totoo yun. Kasi ito naman si Ede, lagi akong umaga, sinusundo ako ng mga tao. Sabi ko, huwag mo kong sundo ng mga tawar mo. Papatayan yan. Mander, sinawag ka na Ede, ano. Pagdating ng Bernes, Sabado, doon na kami sa ospital. Doon kami mag-inuman. Kinaganon yung mga doktora. Grabe. Ang artista siya, eh. Artista, gandang lalaki. Ganda lalaki. Ang mga doktora. Tapo ka. Wala kami inumin. Tawagin lang pulis doon sa bako do. Sir, isang kiss na beer. Tibay, no? Pero kinakausap ka rin ni Eddie Fernandez na bahala ka na. Talagang parang tinuturing akong kapatid. Kasi yung anak niya, kinakarga ko pag maliit sa si Pap. Si Papa. Oo, nako. Ibig sabihin sinasabihan ka rin niya na magbahala ka? Hindi. Manage? Hindi naman. Hindi. May respeto pa rin siya sa Hindi siya pangkat. hindi niya na kinakumbinsi ako. Kumbaga tambay lang talaga muna. Tambay kayo. lang talaga, parang tropa lang ba? Okay. Minsan ginagano ka, sabi ko, wala tisirahin ako ng mga tawan niya. Huwag kang magtakot, ako bahala sa'yo. Araw-araw yan, talagang sinusundo ako. Ultimo pagkain, doon ako pakainin eh. Ako may restaurant ako sa luba. Kaysa may nagbibilyar ako, tindahan ko yun. Sa akin yun. Doon nga kumakain si Berting Labre, nagagalit si Ede. Tangina mo, aga-aga mo, doon ka pa kumakain kay Maria. Kakatok yan, madaling araw. Ranso ng tinapay, almusal yun. Si Eddie Fernandez, Lo, kahit artista siya, magaling din ba talaga siya? Magaling. Ang hinanga ko, yung amis pinang 29 din, magaling. Pinabendo niya. Kasi doon ako sa kama niya, siya pa nai-ensayo eh. Nung pangita kami yung anak niya sa town center, umiyak eh. Kasi ang tao nang ni Pap sa akin, Papa eh. Sabi niya, Papa, ang dumi mo. Kasi nagtrabaho ako sa Ditpil, yung gumagawa ko ng puso nung bagong dating ako. Paglaya mo na niyan. Oo. Nagtataka ko doon sa may town center, may panay-silbato, traffic eh. Doon ako mismo sa kanto, nakatayo. Hawak ko yabi. Sabi ng kontraktor namin, uy, yung nakakot yun. Parang ikaw ang tinatawag ah. Sabi ko ako, lapit ako. O, tali si Pap Fernandez pala eh. Namukhang ka pa. Nakilala pa ako. Tangin. Iyak siya ah. Sabi niya, Papa, ang tawag sa akin. Papa, bakit ano bang trabaho mo? Ang dumi mo? Sabi ko, hindi, nagtrabaho ko sa Ditpil ako. Iyak siya, sabi nga. Wala ka namang ibang trabaho? Sabi niya. Sabi ko, wala, Iyak siya. Tagal siya nakatungo eh. Ang tagal ng traffic. Ay, binigyan ako ng, Sabi niya, Papa, pag kailangan mo ko, tawagan mo ko din sa, Hindi na ako nakasagot. Umiyak na rin ako na ako eh. Kasi nung bata pa, kinakarga ko. Bata pa siya. Ang bigat ng nila sa, yung nang humingi ng tulong sa kanila, siyang taga-tubos ng ticket. Punta ka Bisaya, siya magtubos. Padala sa'yo. Yan ang papel ni Eddie doon sa kulungan. Tinutulungan ng mga support Bisaya. Ihinga muna ulit. Sige, yan lang sa Yung kasama ko kasi na yun, Lo, siya lang yung laging inaasahan dun sa bahay nila. Walang mag-aasikaso dun sa dalawang anak niya. Kaya ako na dumiret.